magandang umaga po sa lahat, especially to Ma'am Eden. Ako po pala si Aisa Pidirasi, ibahagi ko ngayon ang Kabanata 28, na ang pamagat ay ang mga kakatakutan. Ngayon, ang una kong ibahagi ay ang talistaan. Kakatakutan, mga bagay o pangyaring nagdudulot ng takot, paskil, papel o babala na idinidikit sa pader upang ipaalam ang isang balita o mensahe. Mapanghimagsik, may layuning lumalaban o mag-alsa laban sa pamahalaan. Fraile, paring Espanyol na namamahala noon sa simbahan. Apyan, ipinagbabawal na gamot na ginagamit noon at nakasama. Mga tauhan. Binjay, isang manunulat na nagpahayag na ang edukasyon ay nakapipinsala para sa Pilipinas. Quiroga, isang mayamang inchik na takot dahil sa mga kaguluhan. Simon, isang alahero at tirbulonaryo na nagbigay ng payo kay Quiroga tungkol sa mga armas, ngunit tumanggi na makipagkita sa kanya sa kabila ng kaguluhan. Don Custodio, isang opisyal ng gobyerno na abala sa paghahanda sa mga plano sakaling magkaroon ng paglusod, tumanggi rin siyang magpakita kay Quiroga. Padre Irene, isang praile na nagdadala ng balita kay Kapitan Tiago tungkol sa kaguluhan at nagkwento ng mga plano ng mga opisyal ukol sa pagharap sa mga pilibustero. Kapitan Tiago, lubhang natatakot at labis na nagkasakit matapos malaman ang pagkakarehistro kay Basilio at iba pang estudyante at sa kalaunan ay namatay dahil sa sobrang takot. Buod, lumalaganap ang balita sa pahayag El Grito hinggil sa hula ni Binjay na magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas dahil sa edukasyon. Ayon kay Binjay, ang edukasyon ay nagpapipinsala at delikado para sa bansa at ang mga nangyayari insidente ay tila nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi dahil dito nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga inchik, mga pari at mga kapitan. Ang mga pari na kadalasan na bumisita sa tindahan ni Quiroga ay hindi nagpakita dahil sa dahilan upang magpanik ang mga lakal na inchik. Sa takot na baka maganap ang kaguluhan, pinuntahan ni Quiroga si Simon upang isangguni kung panahon na upang gamitin ang mga baril, mga pulbura at bala na ipinagtago nito sa kanya o dapat na ito ilipat. Gaya ng payo ng alahero, ngunit tumanggi si Simon na makipagkita kanino man at sinabing hayaan na lamang ang mga bagay sa kanyang kalagayan. Hindi rin siya tinanggap ni Don Custodio na abala sa pag-aaral sakaling may aatake o sasalakayin ng mga kalaban. Nang puntahan ni Quiroga si Binjay, nakita niyang ito'y armado ng baril kaya't agad na umumi si Quiroga at nagkunwaring may sakit dahil sa takot. Kinahapunan kumalat ang balitang may mga estudyanteng nakipag-ugnayan sa mga tulisan sa San Mateo upang mapagsimuno ng kaguluhan. May mga balita ring nagsasabing may pabor pandigmaan alima na nakadaong look ng Maynila. Ang mga usapan tungkol sa mga posibleng plano ng mga estudyante na nagdulot ng takot, tulad ng pagdakip at pagbabaril sa mga pinaghinalaang pilibustero. Sa kabila ng pag-iingat ng ilan, nagkaroon pa rin ng mga insidente ng kaguluhan at barya sa labas ng simbahan. Nagresulta ito sa mas matinding takot at pagtatakbo sa mga tao sa ibang lugar na may nagbaril na pulis at may nagsawi dahil sa maling akala na may mga kaaway. Nagkaroon ng maraming opinyon kung sino ang tunay na may kagawa ng mga paskil. May mga pagsasabing si Padre Salvi o si Quiroga ang nasa likod ng lahat upang takpan ang ilang plano. Sa huling bahagi ng kabanata, natagpuan ni Binjay ang bangkay ng isang babaeng kakatubo sa lunita habang siya ay naglalakad, ngunit pinili niyang hindi ito binigyan ng pansin sa kanyang pahayagan. Sa kabanatang ito, kumalat sa Maynila ang balita tungkol sa planong paghihimagsik, kaya natakot ang mga tao. Marami nag-isip ng iba't ibang palagay tungkol sa mangyari. Dahil dito, may mga hinuli at hinanap ang mga taong pinaghihinalaang kasali.
At si Kapitan Tiago ay lalo pang nahihirapan sa kanyang kalagayan dahil sa nangyayari. Ipinakita sa kabanatang ito na ang balita ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga tao. At ngayon, ibahagi ko ang mga katanungan. Number 1. Bakit nasabi ni Binjay lamang ang nag-iisip sa Pilipinas? Sagot. Dahil siya ang mga mamahayag ng naglalathala ng mga balita at opinyon, kaya parang siya ay lamang ang nag-iisip para sa lahat. 2 katanungan. Sino-sino ang naapektuhan ng balita tungkol sa mga mapangimagsik na paskil? Sagot. Mga praile, opisyal ng pamahalaan at mga mamayang tao. 3. Ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Kapitan Tiago? Labis na nagpag-aalala at ang patuloy na paggamit niya ng apyan or gamot. 4. Ano-ano ang pangbalita ang naging sanhi ng pagkakatakot ng marami? Sagot. Mga balita tungkol sa himagsikan, pag-arestro sa mga pinaghihinalaang kalaban ng pamahalaan at mga kaguluhan sa bayan. 5. Ano ang ugaling Pilipino na ipinagmalas sa kabanatang ito? Sagot. Pagiging makatakutin at madaling maniniwala sa mga balita o chismis. That's all. Thank you.